Iniwan ako ni Quentin. Tapos tumawag ako, tawa siya na naiwan ako. Parang masaya siya na iniwan niya ako. Tama ba yun? Siguro ito yung pag 21 years old ka na, gumagawa ka na talaga ng sarili mong lakad. Yung hindi mo kasamang nanay mo. Naiintindihan ko naman siya. Kasi nung sinabi kong, iniwan niyo ako, tawa siya ng tawa sa likod. Parang masaya siya na iniwan niya ako. Eh gusto ko pa naman magsimba. Saka mangumpisal. Ano ka ng 21 ka? Nag-enroll ko nga sa ibang school yung hindi alam ng nanay ko. Oo nga. Sabagay, kanino ba magmamana si Quentin? Randy, bale, baka tapos nito, pupunta tayo kay Tita Baby. Iwan naman natin si Quentin. Okay po, ma'am. Okay, Quentin? Maiwan ka. Punta daw kay Tita Baby. Maiwan ka naman. Hindi, sama ako. Anong sama ka? Eh, ba't iniwan mo ako? So, iwan ka naman, okay? Sasama ka? Opo. So, bali, alam niyo po, nagbihis na ako. Kasi, simba po ng Marilao ngayon sa healing mass. Iniwan ako ni Quentin. Tapos tumawag ako, tawa siya na naiwan ako. Parang masaya siya na iniwan niya ako. Tama ba yun? Siguro ito yung pag 21 years old ka na, gumagawa ka na talaga ng sarili mong lakad. Yung hindi mo kasamang nanay mo. Kasi ang saya-saya niya na naiwan ako Imbis na nalungkot siya, tawan-tawa siya sa telepono. Naiwan si ma'am, ha 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 ha. Ang saya niya. Parang siguro kahit ganun si Quentin, meron siyang feeling na 21 na ako, kailangan ko na maging independent. No, baka may ganun siya. Pero hindi dependent pa rin siya sa mga tao dito sa bahay Ay nako, Quentin. Ano ka ng 21 ka? Nag-enroll ko nga sa ibang school yung hindi alam ng nanay ko. Oo nga. Ano ka ng 21? Nung 21 ako, simula na ako yata magtrabaho Bago yun, di ba? Nag-enroll ka sa ibang school, di alam ni mama. Oo, nag-enroll ako sa ibang school, hindi alam niyo ba? So, nandun na siya. Hindi lang niya kaya mag-isang gawin. Yung mga anak po natin, hindi lang nila kaya gawin yung gusto nilang gawin on their own. But they want to do it on their own. Actually, hindi ako iniwan. Tingin ko talagang sadya niya akong iniwan. Kasi yung pagtulog sa kwarto niya, ayaw niya lang akong kasama talaga talaga hindi siya makahinga or masama ang pakiramdam niya. Tuloy siya nagsasabi, Mom, you can sleep here. Pero pag hindi talaga. Feeling ko, habang tumatanda sila, may mga bagay talagang hindi nila kayang gawin on their own. But they want to be independent somehow. They want to do things on their own hanggang kaya nila. Or things with somebody else, not with their mom. Not with us, not the parents. So, if we can find people that can help them and guide them to continue their journey and prompt them to do what is proper, yan po talagang pinagdarasal. And that would be the perfect thing for them. Kasi ngayon, parang masaya siya na iniwan niya ako. Eh, gusto ko pa naman magsimba, saka mangumpisal. Naiintindihan ko naman siya. Kasi nung sinabi kong, iniwan niyo ako, tawa siya ng tawa sa likod. So, sinadya niya. So, gano'n lang yun. Yun lang po gusto kong sabihin. Isipin lang natin kung normal po si Quentin katulad natin. Kung tayo, noong 21, ano bang ginagawa na? Ako, may gimmick na yata ako nun Yun nga, tama nga si MM. Nag-enroll nga ako sa eskwelahan na hindi alam ng mami ko. Oo. Ang alam niya sa UST, ako papasok, pero pumasok ako sa UP. Yung mga bagay na ganun. Sa bagay, kanino ba magmamana si Quentin? When I look back kung gaano kakaulad sa Quentin. Pero may ADHD siya. Maliban sa may autism siya, may ADHD siya. At ngayon napapansin namin, talagang may learning disability talaga si Quentin kasi yung D niya baliktad. Naduduling siya kaya babalik namin sa eye doctor. So na-realize namin kung normal si Quentin katulad ko noon dati. Noong 21 ako, oo nga naman. Oo nga naman, totoo. Parang mga kaibigan ko pa natin dito sa bahay noon. Saka si Quentin talaga naghahanap ng kaibigan. Ng totoong kaibigan. So I think ang pinaka-importante dito, we try to look for people that will be with them. Or friends. Totoo yung friends Pinagdadasal yun kasi gusto nila ng kaibigan. Ano pa naman sila? Yung minsan gusto nilang kasama, minsan hindi. Pero yung kaibigan lang na nandyan lang, tapos hahayaan lang sila. Pero tanggap sila. Yun ang mahirap. Totoo naman sa totoong tao naman, hindi mo makailangan parating i-entertain yung kaibigan mo kung totoong kaibigan sila I think yun ang hinahanap niya.
Ayun na si Milo. Yung aso. Yung aso nga, pinupuntahan siya eh. Gusto siya kasama sa kama. Yun ang hinahanap talaga ng ating mga anak. Hindi ho tayo pwede na parating tayo ang kasama. Kailangan nila ng totoong kaibigan. Yung kaibigan na pwede lang makasama, makausap, pero pag ayaw na nila, pagod na sila, or hindi nila ma-express ang gusto nilang sabihin, eh maiintindihan sila. Ganong klaseng kaibigan. At yan naman po talaga yung pinagdadasal. Ito lang po ay thoughts ng isang nanay na ang anak ay tumatanda na. Isang anak na neurodivergent, kumbaga. Ngayon na 21 na si Quentin, na-realize ko, iba na eh. Magagalit si Quentin for a while, magwawala siya for hindi man magwawala. Pero for example, sabi ko, stop the cellphone. Can I get your cellphone? Magwawala siya ng konti, pero uupo din siya sa tabi ko, tapos ibibigay yung cellphone sa akin. I think yung pagkaduling ni Quentin is because lumagpas siya doon sa cellphone time niya. Grabe siya mag-TV kasi pag natagal ko yung cellphone niya, yung TV naman niya sobra. Eh, yung cellphone naman sa kanya, hindi naman panonood. Pag sayaw, ginagawa niyang ano na music kasi sasayaw siya ng sasayaw. I don't know if it's getting worse as they grow older, but parang it is. Because as they grow older, I've realized, mas marami sila nakikitang bagay na hindi nila nagagawa. Mas marami sila nakikitang gusto nilang gawin. Ngayon, na tumatanda sila, mas nakakapag-compare sila kahit papano o mas konti. Ang masasabi ko lang po sa inyo, if your child is like Quentin, you will always have a child. You will always have a baby in your house. A kid. A 7 to 9 years old kid. But hopefully, he will mature eventually. And that is our prayer. Yun naman po ang goal natin eh. Na one day, they will be totally independent. But po ako nagsasalita na ganito. It's because marami ho nagtatanong sa akin na ngayon na 21 years old na si Quentin. Ano daw po ang masasabi ko? Ito po ang mga masasabi ko. He wants to be independent, though he cannot on his own. He cannot do it, but he wants to. I can feel it. So, dahil meron ho kami mga routine o mga lugar na pinupuntahan, na hanggang ngayon pinupuntahan namin. Pagbaba pa lang doon, gusto niya nauuna na siya. Kasi parang gusto niya ipakita. Alam ko na itong lugar na to. Iikot na ako mag-isa. May ganoon siya. Saka mas gusto niya na wala ako. He wants to be on his own. At naiintindihan ko yun. He's really looking for friends. Friends who will try to understand him. Hindi lang yung pag maganda ang mood niya at natutuwa siya, pero yung pag hindi rin maganda ang mood niya. And don't think na because they're innocent, they're naive and like that, hindi po sila nasistress. Nasistress din ho sila. That's why they go to a room. Pag sobrang dami na ng tao, they get overwhelmed. Kaya nga po ngayong parties ni Quentin, maliliit na pocket parties na lang po ang ginagawa ko. Kasi yung pag too much, hindi na ho niya kaya. Yung mga may ADHD, may autism, actually neurodivergence right now, they can grow really old, like us. As a matter of fact, they can be older because they live a very clean lifestyle. And with Quentin, with all the exercises and all that, baka talagang malakas po si Quentin. Malakas ang kanyang immune system, maaga ho siya matulog, maaga magising. Mas tama hong lifestyle niya kaysa sa nanay. Dear parents, bata pa ho ang anak nyo, nandun po sila sa tinatawag nilang growing age or 7, 8 years old, 9 years old, and is a neurodivergent. Ang masasabi ko lang po, keep on going. You will be surprised. There's more to come. More surprises. Yes, it's not an easy one. I'm quite sure it's a surprising and amazing one. Good luck po sa lahat ng nanay. Mabuhay po kayong lahat. And happy birthday to me. Happy 21. At sa lahat po na nakasama namin in this journey in the past years, maraming po salamat. And for all who greeted Quentin at sa mga prayers po ninyo, maraming po salamat. Nagsimula lang to dahil iniwan ako ni Quentin. Ay, 21 years old. Ganun pala talaga. Parang normal lang. Christmas is a time. Christmas is a time
Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love.